Itong nakarang linggo, nakapagatid nga tayo sa may Remedios Malate Circle. Papunta na sana ako ng Pasay para kumain doon sa tambayan namin. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, habang binabaybay ko yung Quirino Highway, meron ako napansing isang sasakyan na nakahinto. Nung una, nagtataka ako bakit siya nakahinto at malayo na yun nasa unahan niyang sasakyan. Hindi ko pinansin nung una. Akala ko nagse-cellphone lang siya. Kaya, umabante na ako at pumunta na ako sa malapit sa stoplight. Pero hindi nagtagal, binubusinahan na siya ng mga nasa likod niya. Nilingon ko siya at hindi talaga siya umaandar. Kaya dito, kinutuban na ako na baka nakatulog siya o di kaya may nangyaring masama sa kanya. Kaya naman naglakas loob na ako mag-counterflow para ma-check ko ang sitwasyon ng driver. At ito na nga ang nangyari. Mga ilang ulit ko siyang kinatok para lang talaga magising siya. Hindi ko agad binuksan yung pinto niya dahil ayoko makialam dahil hindi naman ako doktor o nurse para malaman yung sitwasyon talaga. Kung sakali man, ang tanging magagawa ko lang para sa kanya ay ang tumawag ng atensyon para makahingi ng tulong para sa kanya. Pero buti na lang. Sir, nakatulog ka, sir! Gi, tabi ka muna, baka madisgrasya ka! Kaya sabi ko bakit parang nakayuko yun tas di umaandar. Sir, sir, ano ka muna, pahinga ka muna. Tabi ka muna doon kasi baka madisgrasya ka. Oo, sige na, tabi ka muna. Kape, gusto mo? Hindi po. Sige, ingat ka sir ha. Ingat po kayo ha. Gugulat ako, akala ko nahimatay ka sir kasi alayo na nung ano mo eh. Kaya bumalik ako, kaya kinatok kita. Oo, pahinga ka muna, huwag ka muna babiyahe sir ha. Ingat po kayo sir. Sige po. Kaya pala naka ano siya, pangapar, nakayuko siya. Nakaganoon siya. Tapos nakapikit. Una kala ko nagsa-cellphone kasi nakastop kami. Tapos ang laki na ng pagitan niya. Yung susunod na kotse sa unahan niya napakalayo na, siguro mga 10 meters na yung layo. Tapos nakayuko lang siya, so hindi ko agad pinansin. Pero nagka-hint na ako na baka na ano siya, na nahimatay or nakatulog nga. So, chinecheck ko pa din, nandun na kami sa may harapan ng stoplight. Ginawa ko, binalikan ko. Buti na lang, hinano ko siya, binalikan ko kasi wala namang kakatok sa kanya eh. So, ayun. Paalala lang mga lods, ingat kayo lagi sa biyahe. Pag inaanto kayo, huwag muna kayong huwag muna kayong babiyahe. Pwede kayong tumabay sa mga sa safe na parking, gano'n. Mahirap yun, medyo matanda pa naman na si tatay. So, The Wiwi Vlogs nga po pala nagpapaalala, laging tatandaan, laging mag-iingat. Dahil lagi din may nag-aantay sa ating mga kawitaan na ligtas sa mga mahal natin sa buhay. Alright, that's it for today. Peace!